Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng taga-subaybay ng Sitio Bangungot, Kwentong Takipsilim at Sitio Pangil. Ako po pala si Richard, 44 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Pasig City. Dito na ako lumaki at nagkapamilya. Subalit tubong kapis ang aking mga magulang. Napadpad lamang sila dito sa Maynila nang maisip nila na dito makipagsapalaran at tuparin ang kanilang mga pangarap. Bata pa lamang ako ay busog na ako sa mga kwentong aswang mula sa tatay ko. Palagi niyang iginikwento sa akin noon ang mga pakikipagsapalaran ng aking lolo at lola sa tuhod na sina Lolo Tibor at Lola Juana. Mga kilalang manggagamot raw ang mga ito noon sa Capiz. Wala di umanong inuurungang kalaban ng mga ito, mapamaligno, engkanto, mambabarang o kahit mga aswang. Subalit para sa akin, kwento lamang ang mga yon para libangin ako at kung minsan ay takutin. Hanggang noong taong 1997 ay nakatanggap kami ng balita na namatay na ang lolo ko na ama ni Papa. Kilala rin iyong manggagamot sa isang baryo sa Capiz. Pumunta kami doon para maglamay. Doon ay ibinigay kay Papa ang isang malaking baul na gawa sa kahoy. Nakasilid doon ang napakaraming lumang gamit. Habang iniisa-isa namin ang mga naroon ay nakita ko ang isa pang maliit na kahon na gawa rin sa kahoy. May nakaukit doong Tibor. Binuksan ko yun at doon ay nakita ko ang isang bugkos ng mga papel. Luma na ang mga yon, naninilaw na at mukhang marami ng pinagnaanan. At nang binasa ko yun ay nagulat ako nang malamang kwento iyon ng pakikipagsapalaran ng mismong si Lolo Tibor. Sa huling pahina noon ay mayroong lagda niya at ang laman ng mga papel na yon ang ibabahagi ko sa inyo, Sir Jupiter. Nagpatulong pa ako sa papa ko para maisalin sa Tagalog ang laman ng papel na iyon. Hindi kasi ako masyadong maalam sa wikang ginagamit ng mga taga roon. At ngayon, ibabahagi ko na sa inyo ang kwentong iyon base sa pagkakasulat ng aking lolo sa tuhod na si Lolo Tibor. Direkta po naming isinalin iyon sa Tagalog upang maisalaysay sa inyong channel. Naririto po ang mga nakasulat. Hunyo 29, 1945, araw ng Biyernes. Papalubog na ang araw at nagpapahinga na ako sa balkonahe ng aming bahay. Katatapos lang noon ng maghapon kong panggagamot. Paidlip na sana ako nang makarinig ako ng malakas na pagkatok sa aming pintuan. Sumigaw ako at sinabing tapos na ang oras ng panggagamot at bumalik na lamang sila kinabukasan. Subalit, muling kumatok ang sinumang naroon. Mas malakas at tila nagmamadali. Padabog akong tumayo at nakasimangot na binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang dalawang lalaki. Ang isa ay mayroong mahabang buhok at ang nasa likuran nito ay ubos na ang buhok sa bumbunan. Napangisi ako ngunit pinilit kong huwag tumawa. Nakaitim sila at may bitbit na kanya-kanyang mga bayong. Muli sinabi kong tapos na ang oras ng panggagamot. Ngunit sa halip na sumagot ay dumukot ang lalaking may mahabang buhok sa kanyang bayong at mula doon ay kinuha nito ang isang nakatuping papel. Hindi ko yun kaagad kinuha. Tinitigan ko silang dalawa at pinakiramdaman ang kanilang aura. Kaya kong malaman sa aura lamang ng isang tao kung ano ang nararamdaman nito o intensyon.
ngunit payapa at wala akong naramdamang kasamaan sa kanila. Kinuha ko ang papel at binuksan ko iyon habang nakatingin sa kanila. Sabay nagsalita ang lalaking nasa likuran. Huwag raw akong mag-alala dahil mga kagaya ko raw sila. Mga taong lumalaban sa mga kampon ng kadiliman. Hindi ako sumagot. Itinuon ko ang aking mga mata sa papel. Sulat pala iyon mula sa pinuno ng isang baryo sa Antique na nagngangalang Romy. Nakasaad doon ang paghingi niya ng tulong dahil sa di umano ay hindi makontrol na pagsalakay ng grupo ng mga aswang sa kanilang baryo. Ilang buwan pa lamang ang nakakaraan matapos magtagumpay ang mga gerilya sa pamumuno ni Colonel Macario Peralta at sa tulong ng puwersa ng mga Amerikanong sundalo. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay naideklarang malaya na ang buong isla ng Panay mula sa mga Hapon. Naisip kong mga traidor sa bayan ang mga lalaking iyon na dumalaw sa akin at baka inaalam lang nila kung isa akong gerilya. May kalayuan ang Antique. Isa pa yung dahilan kung kaya nakapagtatakang umabot pa doon ang tungkol sa akin. Muli kong itinupi ang sulat. Ibinalik yun sa kanila at tinanong kung paano nila ako nakilala. Narinig daw ng kanilang pinuno ang pangalan ko sa isang rebeldeng minsan kong ginamot. Isa lang ang rebeldeng ginamot ko noon. Tinanong ko ang pangalan nito at kung saan ito nagmula. Nasabi nila ang mga detalye ng tama. Sasama nga raw sana ang rebeldeng yon, ang kaso ay hindi pa kaya ng katawan nito ang malayuang biyahe. Ibinalik ko ang liham sa kanila sabay sabing hindi ako interesado. Hindi ako kumbinsido sa kwento nila at hindi ko maaaring iwan ang baryo namin. Lalo na ngayong laganap ang sakit at walang doktor sa amin. Matanda na rin si tatay at ayaw ko rin siyang iwanan. Dalawa na lang kasi kaming nagtutulungan magmula nang mawala si nanay noong bata ako. Isasara ko na sana ang pinto nang marinig ko ang boses ng tatay ko na tinawag ang aking pangalan. Pasan niya sa kanang balikat ang isang tali ng mga tuyong kahoy at sa kaliwang kamay naman ay bitbit niya ang isang bayong na puno ng mga halamang gamot. Lumapit siya sa amin at kinilatis ang mga lalaking nakaitim. Pagkatapos ay humarap siya sa akin at sinabing sumama na ako sa kanila. Tumutol ako. Sinabi kong hindi ko siya maaaring iwang mag-isa doon. Ngunit binulyawan niya ako. Kayaw pa raw niya ang mag-isa. Isa pa yun na raw marahil ang katuparan ng hula sa akin noong bata pa ako. Yun na rin daw ang magandang pagkakataon para mahanap ko ang nawawala kong ina. Tinignan ko si tatay. Buong akala ko ay sumuko na siya sa paghanap kay nanay. 15 taon na rin siyang nawawala. Bata pa lamang ako noon, ngunit nakita ng dalawa kong mga mata kung paanong inilipad ng isang aswang ang aking ina. Hanggang ngayon ay bumabalik pa sa panaginip ko ang tagpong yun. Kaya lahat ng kaso ng aswang dito sa baryo ay pinapatos ko sa pag-asang kahit libingan na lang sana ni nanay ay makita ko pa. Ngunit hanggang ngayon, wala akong balita sa kanya. Biglang nagsalita ang lalaking may mahabang buhok. Handa raw ang pinuno nila na magbayad ng malaking halaga. Ibibigay din daw nito ang anumang naisin ko matapos ko lang ng maayos ang trabaho. Sumabat si tatay at sinabing pumayag na ako. Ipinaalala niya na ang pinagmumulan ng aming kakayahang makapanggamot ay ang kagustuhan naming makatulong sa kahit na sino. Doon na ako napaisip. Hindi ko alam kung ano ang maaaring mangyari kapag tuluyan akong tumanggi. Pero ayon kay tatay, maaaring mawala ang kakayahan namin sa panggagamot at pagiging albularyo
sa oras na tumanggi kami sa pagbibigay ng tulong, lalo na at kaya pa naman namin. Muli akong humarap sa dalawang bisita. Pumayag na akong sumama sa kanila. Ngunit sinabi kong hindi ko tatanggapin ang trabaho hanggat hindi ko nakakausap ang kanilang pinuno. Lumapad ang ngiti sa mga mukha nila. Yumuko sila at pagkatapos ay nagpasalamat. Magpahinga raw ako dahil pagtilaok ng manok kinabukasan ay aalis na kami patungong Antique. Noong gabing yun ay inayos ko ang mga gamit ko. Habang ginagawa ko yun ay lumapit si tatay sa akin. Iniabot niya ang isang punyal na nakasilid sa isang lagayang gawa sa balat ng hayop. Yun ang tansong punyal na pinaka-iniingatan niya. Tinanong ko kung bakit niya iyon ibinibigay sa akin. Tiningnan niya lang ako sa mata at sinabing, "Galing pa ito sa aking ama na lolo mo. Marami ng aswang ang pinaslang ng punyal na yan. At kasama ang punyal na yan sa hula sa iyo noong bata ka pa. Gamitin mo yan at bumalik ka ng buhay dito sa atin. Hihintayin kita." Napasimangot ako nang narinig ko na naman ang tungkol sa hula. Noong sanggol pa lamang daw kasi ako ay hinulaan ako ng natitirang babaylan sa lugar namin noon. Magiging magaling daw ako na manggagamot. Lalaban daw ako sa kadiliman gamit ang punyal na tanso at isang medalyon. At dahil maaga akong natutong manggamot, inisip na ni tatay na totoo ang hulang iyon. Hindi ko naman siya masisi. Marami na rin kasing hula sa pamilya namin ang nagmula sa babaylan na iyon ang nagkatotoo. At isa na doon ang nangyari kay nanay. Kinuha ko ang punyal at inilagay iyon sa bag. Pagkatapos ay nangako akong babalik ng buo at buhay. Pagtilaok ng manok ay nilisan namin ang aming lugar. Nakita ako ng ibang mga taga-baryo at tinanong nila ako kung saan ako pupunta. Ngunit binulungan ako ng lalaking nalalagas na ang mga buhok na huwag sagutin yun. Kaya naman sinabi kong mayroon lang akong aasikasuhin at babalik din kaagad. Mataas na ang araw ay naglalakad pa rin kami. Magmula nang umalis kami ng baryo ay hindi pa kami huminto sa paglalakad. Sa gilid ng mga kakahuyan kami dumaan at kapag may nakikita akong ilog o bukal ay hindi ko pinalalagpas yun. Naghihilamos ako doon at umiinom. Ngunit ang dalawang kasama ko ay hindi ko pa nakitang uminom ni minsan. Hindi rin sila pinagpapawisan at hindi bumabagal ang kanilang paglakad. Pagdating sa Kalibo ay napadaan kami sa isang liblib na baryo. Palubog na ang araw noon at halos hindi ko na maramdaman ang mga binti ko. Hindi rin ako makapaniwala na nagawa kong maglakad ng ganoon kalayo at katagal. Umupo ako sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Habang hinihilot ko ang aking mga binti ay may napansin akong kumpulan ng mga tao sa bandang dulo ng baryo. Napakaraming sulo ang nakapaligid doon at may mga taong tumatangis at humahagulhol. Maya-maya ay lumapit sa akin ang lalaking may mahabang buhok. Pumayag na raw ang pinuno ng baryo na magpalipas kami ng gabi sa lugar na yon. Dito na rin nagpakilala sa akin ang dalawang lalaki. Si Miguel ang may mahabang buhok at si Roman naman ang isa. Sinabihan nila akong kumain na at magpahinga dahil bago raw sumikat ang araw ay muli na kaming maglalakbay. Kinuha ko ang natitirang kamote sa bag ko, ngunit pinigilan ako ni Roman na kainin yun. Sabay itinuro niya ang lugar sa baryo na may kumpul ng mga tao. May lamay daw doon at doon daw kami kakain. Napakamot ako ng ulo, pero nagugutom na ako at gusto ko ng maayos na pagkain.
Pinilit kong tumayo at magkakasabay kaming lumapit doon. 5 hukay na mukhang kakasara pa lamang ang nasumpungan ko. May mga kababaihang umiiyak sa tabi ng mga hukay at ramdam ang hinagpis sa hangin sa lugar na iyon. Lumapit sa amin ang isang matandang medyo hukot na ang likod. Nagpakilala itong si Mano Pedring. Noong mga nakaraang linggo raw ay sunod-sunod ang misteryosong pagkawala ng mga alaga nilang hayop. Wala raw pinipili ang gumagawa noon. Magmula sa mga sisiw hanggang sa isang kalabaw. Lahat ng hayop ay unti-unti nang nauubos. At 2 araw bago ang araw na yon ay nakakita sila ng lugar sa dulo ng niyugan kung saan nakatambak ang mga nangangamoy na bangkay ng mga alaga nilang hayop. Naalarma sila. Nagtalaga sila ng mga bantay, ngunit kinabukasan din ay natagpuan nilang walang buhay ang 5 lalaki na inatasan nilang magbantay. At ang mga iyon nga ang pinaglalamayan ng mga oras na yon. Wakwak daw ang mga tiyan ng mga kalalakihang yon at naliligo sa sariling dugo nang matagpuan nila. At natatakot sila na baka muling umatake ang nilalang na gumawa noon. Tinanong ko ang matanda kung may ideya ba siya kung anong uri ng aswang ang nanggugulo sa kanila. Subalit hindi raw niya alam dahil bukod sa mga namatay ay wala pang nakakita sa nilalang na yon. Bukod din daw sa mga namatay ay may ilang mga kabataan at isang buntis ang nagsusuka at nanghihina. Naniniwala raw sila na isinumpa ng mga aswang ang mga yon at isusunod ng patayin dahil wala nang makuhang hayop sa kanilang baryo. Tinanong ko kung nasaan ang mga taong yon. Dinala naman niya ako sa isang bahay malapit sa lugar na yon at pagpasok ko pa lang, naramdaman ko kaagad ang karimari-marim at nakakikilabot na puwersa ng kadiliman. Nakita ko ang 3 bata at isang buntis na sabay-sabay namimilipit at sumusuka sa mga timba na nasa harapan nila. Payat na ang mga bata at putlang-putla na. Inalam ko kung gaano katagal na nasa ganoon silang kondisyon at napakamot ako ng ulo nang sabihin ng matandang 3 araw na. Lumapit sa akin ang isa sa mga nanay na naroon at nakiusap siyang tulungan ko ang anak niya. Pero lingid sa kaalaman niya ay nagsimula na akong mag-orasyon ng mga oras na yon. Pagkatapos ay kinuha ko ang panyo sa aking bulsa. Ibinulatlat ko yun at itinapon ko sa anak niya. Eksakto iyon sa mukha ng bata. At sa isang iglap ay tumigil ito sa pagsusuka. Biglang umupo at yumakap sa kanyang ina. Nagkaroon ng komosyon sa loob. Pati sila Miguel at Roman ay nanlaki ang mga mata. Hindi sa pagmamayabang, subalit sisiw lang sa akin ng ganitong mga kaso. Ginawa ko rin iyon sa iba at hindi nagtagal. Lahat sila ay nakatayong muli sa kanilang mga paa. Pagkatapos noon ay sinabihan ko silang magsuot ng kulay pula at sa halip na magsabit lang ng ordinaryong bawang sa kanilang mga bintana at pinto ay iminungkahi kong dikdikin nila ang mga iyon at haluan na ng asin. Pagkatapos ay ipahid iyon sa kanilang mga bintana at pintuan. Niyapos ako ng mga nanay at kababaihang naroon dahil sa tuwa at pasasalamat. Pero mabilis akong kumalas sa kanila at lumabas ng bahay na iyon. Nagtanong sila ng kabayaran at tanging maayos na hapunan lamang ang hiningi ko sa kanila. Hindi naman nila iyon ipinagkait. Pagkatapos ay ibinahagi nila sa kanilang mga kabaryo ang nangyari at ang pangontra na itinuro ko sa kanila. Noong gabing yun ay sabay-sabay na nagdikdik ng mga bawang ang mga naroon. Sinabihan ko silang kailangan nilang labanan ng aswang na gumagambala sa kanila kung gusto nilang tantanan sila nito. Tinuruan ko sila kung saan patatamaan ng pinatulis na kawayan ang aswang kung sakali. Sa gitna ng dibdib, diretso sa puso.
Hindi yun madali pero yun ang pinakamadaling paraan na maaari kong maituro sa kanila. Ganun pala talaga kalakas ang kapangyarihan mong manggamot. Nagulat ako nang biglang tumabi sa akin si Roman. Marami na raw siyang nakitang mga manggagamot pero wala pa siyang nakitang ganoon kagaling. Tinignan ko lang siya at sinabing kumain na lamang. Hindi ako sanay na pinupuri, lalo na para sa kakaiba kong kakayahan. Ang totoo, mas itinuturing kong sumpa ang kakayahan kong manggamot at makaramdam ng kababalaghan. Nang dahil kasi rito, hindi ako nagkaroon ng normal na buhay. Ang kakayahan rin ng pamilya namin ito ang itinuturing kong dahilan kung bakit kinuha ng aswang si nanay. Lumipas ang gabi at walang aswang na nagparamdam. Bago kami umalis doon ay muling nagpasalamat sa akin ang matandang pinuno ng baryo. Nagpasalamat din kami sa kanila para sa pagtanggap nila sa amin doon. Binilinan ko sila na palaging magtabi ng pinatulis na mga kawayan at asin, mga bagay na madaling mahuhugot sa oras na aatakihin silang muli ng aswang. Paalis na kami nang dumating ang isang lalaking nakasakay sa isang kalabaw na may hila-hilang malapad na kariton. Papunta raw ang kalabaw na iyon sa ibahay at maaari kaming sumabay hanggang doon. Yun nga ang ginawa namin. Pagdating sa ibahay ay muli kaming naglakad. May mga nadaanan pa kaming mga baryo at pagkatapos ng lagpas 1.5 araw ay nakarating kami ng matiwasay sa Antique. Ngunit nanlumo ako nang makita ang hitsura ng bayan. Sira-sira pa ang mga kabahayan doon. Abala ang mga tao sa pagkukumpuni ng kanilang mga bahay at umaalingasaw sa paligid ang pinaghalong amoy ng pulbura at sunog. Umupo ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Lumapit sa akin si Roman at inabutan ako ng tinapay na galing di umano sa baryong nadaanan namin sa ibahay. Sabi niya, "Nakakabilib din ang lakas ng resistensya mo, Toy. Mukhang hindi nagkamali ang pinuno sa paghingi ng tulong sa iyo. Kumain ka muna dyan. Maglalakad tayong muli pagkatapos ng ilang minuto. Kailangan kasi makarating tayo sa baryo bago lumubog ang araw." Tinanong ko siya kung gaano pa kalayo ang baryo nila, ngunit lalo lang akong nanghina nang sabihin niyang 1 oras pa ang kailangan naming lakarin. Pero ano pa ba ang magagawa ko? Kinain ko ang binigay niyang tinapay habang pinagmamasdan ng mga tao sa paligid ko. Lubog na ang kanilang mga mata at halos itim na ang mga balat ng dahil sa dumi na dala ng tigmaan. May mga batang umiiyak, ngunit walang mga magulang. Payat na ang mga tao at may ilan na hinang-hinana na nakasandal na lamang sa mga gumuhong pader. Gusto ko silang tulungan pero wala naman akong magawa. Ang kailangan kasi nila ay panlamang tiyan at mainit na yakap ng kanilang mga mahal sa buhay. Mga bagay na hindi maibibigay ng isang hamak na albularyong tulad ko. Makalipas ang kalahating oras ay naglakad kaming muli. Dumaan kami sa isang masukal na kagubatan. Nang may nakita akong ilog ay kaagad akong uminom doon at naghilamos. Ngunit pinapamadali na ako nila Miguel. Malapit na raw kami at hindi ko raw gugustuhing abutan ng dilim doon. Tumayo ako mula sa pagkakasubsob sa ilog nang biglang umikot ang aking paningin at pakiramdam ko ay lumaki ang aking ulo. Natumba ako at napaupo. Pinakiramdaman ko ang paligid at nagtayuan lahat ng balahibo sa aking katawan nang maramdaman ko ang napakalakas na kapangyarihang itim sa paligid. May narinig akong boses ng lalaki sa aking isipan, subalit masyadong mahina iyon at wala akong naiintindihan sa sinasabi nito. Maya-maya ay naramdaman kong may humawak sa aking braso. Si Miguel yun,
Hinila niya ako patayo at doon na bumalik ang lakas ng katawan ko. "Bilisan mo! Sinabi ko na kasing hindi tayo pwedeng abutan ng dilim dito." Pagalit niyang sabi sabay hila sa akin. Nagsimula silang tumakbo, kaya naman sumunod na rin ako sa kanila. Hindi nagtagal ay nakita ko na ang hangganan ng kagubatang yun. At paglabas namin doon ay bumungad sa akin ang isang baryo. Malawak yun at magkakalayo ang mga bahay. Yari sa kahoy at sa mga kawayan ang mga kabahayan doon. Sagana rin sa pananim ang lugar at tila hindi nadaanan ng digmaan. Sinalubong kami ng mga kababaihan at dinalhan ng maiinom. Pagkatapos ay isang matipunong lalaki ang lumapit sa amin. Hanggang dibdib lamang ako ng lalaking yun at parang kasing laki na ng binti ko ang bato-bato nitong mga braso. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa na siyang ikinailang ko naman. Ibinalik ko ang tingin sa kanya nang bigla niya akong dibdiban. Napakalakas noon. Napaluhod ako habang dinidiinan ang dibdib ko. Pakiramdam ko ay tumigil saglit sa pagtibok ang puso ko. Nagpalatak siya ng dila at sinabing, "Isa na namang patpating albularyo. Hindi na naman ito tatagal ng 5 minuto man lang. Tingnan mo nga, isang suntok lang sa dibdib na milipit na." Lintik lang ang walang ganti. Nang makabawi ako ng lakas ay mabilis akong tumayo. Sinipa ko siya ng malakas sa tiyan dahilan para mapayuko siya. Pagkatapos ay sinundan ko yun ng isang mabilis na suntok sa kanyang baba. Ibinigay ko ang buo kong lakas sa suntok na yon, subalit hindi siya natumba at sa halip ay ngumisi pa ito sa akin. Walang ano-ano ay sumugod siya sa akin. Nakita ko ang kanan niyang kamao. Pailag na ako nang biglang may kung anong tumama sa kanang sentido ko. Sandaling dumilim ang aking paningin at hindi ko namalayan na nakasubsob na pala ako sa lupa. Pinili kong tumayo subalit nangangatog na ang aking mga tuhod. "Tama na yan, Jose. Balak mo bang patayin ang batang yan?" Nakarinig ako ng mahinahong boses ng isang lalaki. Medyo paus yun. Tumingala ako at nakita ko ang isang may edad ng lalaki na sa tingin ko ay mga nasa 50 anyos na. Putol ang kaliwa niyang braso at pikit ang kaliwang mata. Humingi sa kanya ng paumanhin ang nangangalang si Jose. Nakita ko ring yumuko ito sa harapan ng matanda. Yun na marahil ang pinuno ng baryong yun. Iniabot ng matanda ang kamay niya sa akin, subalit tinapik ko lamang yun palayo at dahan-dahan akong tumayo. Humingi naman siya ng patawad ng dahil sa kagaspangan ng ugali ni Jose. Pagkatapos, nagpakilala siya at hindi ako nagkamali ng hinala dahil siya nga si Karomi, ang pinuno ng baryo at ang mismong sumulat sa akin. Muli siyang humingi ng paumanhin pagkatapos ay sinabihan niya akong sumunod sa kanya. Doon daw kami mag-uusap sa bahay niya. Tinulungan ako nila Miguel at Roman na makatayo. Nakatingin pa rin sa akin si Jose ng matalim. Subalit nang makalagpas sa kanya ang matanda ay sumunod na ito kaagad doon. Inalis ko ang mga kamay nila Miguel mula sa pagkakahawak sa akin. Kinuha ko ang mga gamit kong nahulog at dahan-dahan na sumunod sa kanila. At nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang malaking bahay sa pinakadulo ng baryo. May 2 palapag yun at hindi hamak na mas malapad ang lupa kumpara sa ibang mga kabahayang naroon. Napapalibutan iyon ng mataas na bakod na yari sa kawayan. Pagpasok ng bahay ay kaagad akong napasimangot. Nasamyo ko kasi ang malakas na amoy ng bawang. May mga pinatulis na kawayan at gulok sa bawat sulok ng bahay. Maging sa tabi at ilalim ng mga upuan ay may mga sandata ring nakatabi. Nang makarating ako sa sala ay humarap sa akin si Karomi. Pinalis niya sina Miguel at Roman pagkatapos ay inutusan niya si Jose na maghanda ng hapunan para sa aming lahat.
Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa noon. Tinanong ko siya kung anong tulong ang kailangan niya mula sa akin at kung ano ang kaya niyang ibigay bilang kabayaran. Ngumiti siya sa akin. Pagkatapos ay inutusan niya akong sumunod sa kanya. Dinala niya ako sa isang kwarto sa ilalim ng hagdanan at napansin kong tad-tad ng kandado ang pintuang naroroon. Hindi ko na nabilang kung ilan pero napakarami noon. Nagkalansingan ang mga susi sa bulsa niya nang kinuha ang mga yon. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto. Pumasok sa doon at pinasunod ako. Gamit ang posporo ay sinindihan niya ang sulo sa 4 na sulok ng silid. Walang ni isang bintana ang silid na yon at sa gitna noon ay nakita ko ang isang medalyon. Napapalibutan iyon ng mga palamuting tanso at ang mismong pinagpapatungan noon ay puno ng asin. Yari daw sa pilak at tanso ang medalyong iyon. Nagmula pa raw yun noong panahon ng mga Kastila at ginamit ng ilang rebelde sa pakikidigma. Ang sino mang humawak noon ay magkakaroon ng lakas ng 10 tao. Hindi tatablan ng bala, magiging mabilis at hindi basta-basta makikita ng pangkaraniwang mata ng mga tao. Yun ang pinakamalakas sa lahat ng agimat. Ngunit hindi umano kaya ng isang pangkaraniwang tao ang kapangyarihan ng medalyong iyon at yun daw ang kailangan kong proteksyonan anuman ang mangyari. Yun daw kasi ang nais kuhain ng mga aswang. Ngunit kung gawa iyon sa tanso at pilak ay hindi yun basta-basta mahahawakan ng isang aswang. Lason kasi para sa mga halimaw na yon ang nasabing mga kasangkapan. Kaya itinanong ko iyon kay Ka-Romy, kasama ng tanong kung saan galing ang mga aswang na nais kumuha ng medalyong iyon. Paliwanag ng matanda, isang gabunan ang nais kumuha ng medalyong ito. Isang gabunan na nabuhay mula pa noong panahon bago dumating ang mga Kastila. Bumuo siya ng grupo ng mga aswang at palihim na pumatay ng mga sundalong Hapon noong panahon ng pananakop dito sa Panay. Napakalakas ng nilalang na yun na hindi tinatablan basta-basta ng mga pangontra. Isa pa, maaaring nais niyang mapasakamay ito dahil ayaw niyang may taong muling makagamit nito na maaaring makatapat sa lakas niyang taglay. Napabuntong hininga ako nang marinig yun. Akala ko ay pangkaraniwang mga aswang lang ang nais kumuha noon. Pero isang gabunan? Hindi ko alam kung kakayanin ko yun. Oo, may karanasan ako sa paglaban sa mga aswang pero hindi sa isang gabunan. At iniisip ko pa lamang ito ay nanginginig na ang aking kalamnan. Maya-maya ay nakarinig kami ng katok sa pinto ng silid na iyon. Napalingon ako at doon ay nakita ko ang isang napakagandang dalaga. Nakatayo siya sa likuran ng 2 lalaking nakaitim na kagaya ni na Miguel at Roman. Maliit ang kanyang bilugang mukha, bilugang mga mata at morena ang balat. Ngunit walang ngiti ang kanyang mga labi at bakas ang galit sa kanyang mukha. Nilapitan ito ni Ka-Romy at pinapasok rin sa kwarto. Tinawag niya ang babaeng iyon na si Juana. Ipinakilala niya iyon sa akin at yun daw ang makakasama kong magbantay ng medalyon. Binati ko ang dalaga subalit ni hindi ito kumibo, ni tumingin man lang sa akin. Ayon kay Romy, si Juana raw ay kilalang manggagabot at mambabarang mula sa Iloilo. Bumalik si Ka-Romy sa tabi ng medalyon. Sinabi kong hindi ko pa tinatanggap ang trabaho at gagawin ko lamang ang nais niya kung magkakasundo kami. Ngumiti siya pagkatapos ay tinanong kung ano ang kahilingan ko. Bukod daw sa pera ay ibibigay niya sa akin ang lahat ng naisin ko. Mabantayan at maitaboy ko lamang ang mga aswang na umaaligid sa medalyon.
Sinabi kong diretso ang nais ko. Bukod sa pera, sinabi kong gusto kong tulungan niya akong hanapin ang nawawala kong ina. Buhay man o patay na ito. Walang pag-aalinlangang tumango siya at sinabing gagawin niya iyon kung tatanggapin ko ang trabaho. Marami raw silang koneksyon sa mga nakatagong gerila sa bundok at kaya nilang hanapin kahit na ano at sino. Sandali ko siyang tinitigan habang nag-iisip. Wala akong ideya kung gaano kalakas ang kalaban nila, kung totoo ba ang mga sinabi niya. Nang biglang nagsalita si Juana, gagawin daw niya ang atas kahit walang kapalit. Yun daw kasi ang tungkulin niya bilang nabiyayaan ng kakayahang lumaban sa kasamaan. Hindi ako kagaya ng ibang mga manggagamot kuno na nanghihingi ng kabayaran kapalit ng kanilang pagtulong. Libre ko lang na nakuha ang kakayahan ko, kaya libre ko itong gagamitin para tumulong. Nakatitig siya sa akin nang sabihin ang mga katagang nagpapanting sa mga tenga ko. Pinalalabas niya na materyalistiko ako at mukhang pera. Pero hindi ko siya pinatulan. Humarap ako kay Karomi at sinabing, tinatanggap ko na ang trabaho. Basta siguraduhin na lang tutulungan nila ako sa paghanap ng aking ina. Lumapad ang ngiti sa mukha ng matanda at pagkatapos ay niyaya niya kaming lumabas ng kwarto at hinanap ang pinahanda niyang hapunan. Kinabukasan ay nagising ako sa isang malakas na tunog ng tambol na sumasabay sa pagtilaok ng mga manok. Pagsilip ko sa bintana ay nanlaki ang nananakit ko pang mga mata. Sabay-sabay na nagsasanay ng eskrima gamit ang yantok ang mga taga roon sa pangunguna ni Jose. Maya-maya ay narinig ko ang boses ni Karomi mula sa aking likuran. Napalingon ako. Lumapit siya sa akin at dala ang isang tasa ng umuusok na kape. Ang buong baryo raw ay responsable sa pagbabantay ng medalyon. Kaya nagsasanay ang lahat para lumaban sa mga aswang. Yun din daw ang dahilan kung bakit walang bata doon. Maaaring mag-asawa ang mga taga doon, ngunit kung magkakaanak ay kailangan umalis ng mga ito at lumipat ng lugar. Muli akong sumilip sa bintana at nakita kong naroon din si Juana. Nagtagpo ang mga mata namin, ngunit inirapan niya lang ako. Kumulo ang dugo ko. Hindi ko alam kung bakit ganoon siyang makitungo sa akin. Bumalik ako sa pagkakahiga. Para sa akin, hindi naman mahalaga ang pisikal na lakas sa paglaban sa mga aswang. Diskarte at tamang mga pangontra lamang ay sapat na para harapin sila. Kung tutuusin, bawang lang ay sapat na para maitaboy sila. Palabas na si Karomi nang sabihin niyang may nais makipag-usap sa akin. Tinanong ko kung sino at sinabi niyang yun ang rebeldeng minsan ay natulungan ko sa amin. Umupo ako at tinanong kung nasaan ang lalaking yun at isang ulo ang biglang sumilip sa pintuan mula sa labas ng silid. Ang lalaking may nakapusod na buhok at may pilat na malaki sa kanang pisngi. Si Andres. Umasok siya at iniwan kaming dalawa ni Karomi. Nagpasalamat siya at pumayag raw akong tulungan sila. Narinig din niya di umano ang ginawa sa akin ni Jose nang dumating ako doon. Pahayag niya, hindi mo rin kasi masisisi si Jose. 5 albularyo na ang pinaslang ng mga aswang na lumulusob dito tuwing kabilugan ng buwan. At lahat ng mga iyon namatay sa mismong mga braso ni Jose. Marami na rin sa mga taga rito ang nagbuwis ng buhay nila para dyan sa medalyon. Napatingin ako kay Jose mula sa bintana. Napagtanto kong lungkot pala ang napansin ko sa mga mata niya bukod sa galit. Kaya pala hirap akong basahin ang aura niya. Tinanong ko si Andres kung gaano kalala ang mga paglusob doon. Tiningnan niya ako at napalunok pa siya ng laway. Sa isang bangungot raw maihahalin tulad ang bawat paglusob ng mga aswang doon.
Palaging dumadanak ang dugo at may namamatay sa kanila. Alam daw niya na malaki ang maitutulong ko sa lugar na iyon kaya iminungkahi niya ako. Humingi rin siya ng pasensya sa ginawang iyon pero sinabi ko sa kanyang wala siyang dapat ipagpaumanhin dahil ako mismo ang nagdesisyon na pumunta doon. Mga 3 araw ang lumipas at sa 3 araw na yun ay inilibot ako nila Miguel at Roman sa baryo para maging pamilyar ako sa mga lugar doon. Ipinakilala nila ako sa mga taga-baryo. Inilibot din nila ako sa malaking bahay at dinala sa lugar kung saan nakatago ang mga sandata. May mga baril doon pero bihira lamang daw gamitin ang mga yun. Tanging sa mga pagkakataong kailangan lamang. Gawa raw kasi sa tanso ang mga bala at limitado na lang ang supply ng mga iyon. Pagbaba namin ay nakita ko kaagad si Jose. Nakasandal siya sa pinto. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay inutusan niya akong lumabas. Paglabas ko ay nakita ko ang isang kutsilyo na lumilipad papunta sa mukha ko. Mabuti na lang at nakailag ako. Tumama iyon sa dingding at bumaon doon. Pagkatapos ay 2 yantok ang bumagsak sa harapan ko. Pinadadampot iyon sa akin ni Jose. Bakit hindi raw ako nagsasanay? Sinabi kong hindi ko yun kailangan. Nagngalit ang kanyang mga bagang sa inis at walang sabi-sabing lumusob siya sa akin. Hawak ang 2 yantok sa magkabilang kamay. Nakailag ako sa unang hampas ngunit magkakasunod akong tinamaan sa balikat at sa dibdib ng mga sumunod doon. Singhal niya sa akin. Kung iniisip mong sapat na ang kakayahan mo bilang albularyo para harapin ang mga aswang, nagkakamali ka. Ngayon ipakita mo sa akin kung ano ang ipinagmamalaki mo. Tinawag ng malakas niyang sigaw ang atensyon ng mga kabaryo. Hindi nagtagal ay napalibutan kami ng mga taga-baryo. Lumusob muli si Jose. Tinamaan niya ako sa kanang pisngi dahilan para mahilo ako at matumba. Gumulong ako, ngunit nagawa kong makatayo muli. Subalit isa uling hampas ang tumama sa aking leeg dahilan para muli akong bumagsak at mamilipit sa sakit. Muli siyang sumigaw. Kung mamamatay lang din daw ako sa kamay ng mga aswang ay siya na mismo ang papatay sa akin. Lumundag siya ng mataas. Ihahampas na niya sa akin ang 2 yantok ng sabay ng magawa kong makaikot palayo. Bumuelo ako, lumusob ako at nakipagbuno sa kanya. Nagawa kong matadyakan siya sa sikmura. Napaiktad siya sa sakit at nagawa kong maagaw ang isa sa mga yantok. Humampas siya. Nakayuko ako at nakailag. Sa lakas ng pagkakahampas niya ay nawalan siya ng balanse. Nakita ko iyong magandang pagkakataon para makaganti. Hinawakan ko ang braso niyang ginamit na panghampas. Gumilid ako at pinaghahampas ko yun. Pagkatapos ay mabilis akong pumwesto sa likuran niya at sinipa siya ng malakas sa likuran ng kanyang mga tuhod dahilan para maluhod siya. Nagpalakpakan at nagsigawan ng mga tao pagkatapos noon. Hinahabol ko pa ang hininga ko nang mabilisang tumayo at tumalon papalayo sa akin. Subalit nagsalubong ang mga kilay ko nang makitang may ngiti sa kanyang mukha. Lumapit siya sa akin. Umatras ako at tumawa siya ng malakas. Maganda raw ang pinakita ko. Sana raw ay maipakita ko rin yon sa paparating na laban. Pagkatapos noon ay sumigaw siya at pinabalik ang lahat sa kani-kanilang mga ginagawa. Nilapitan ako noon ni Andres at binati. Ako pa lang daw ang nakagawa noon kay Jose. Kaya manghang-mangharaw talaga sila sa napanood. Mula naman sa bahay ay nakita ko si Juana. Nakatingin ng matalim sa akin. Subalit nang mapansin niyang nakita ko siya ay mabilis siyang umalis sa kinatatayuan. Nang sumunod na gabi ay inatasan na ako ni Romy na magbantay. Narinig di umano niya kay Jose ang aming naging paglalaban. Isa pa maganda raw na maranasan ko na ang magbantay.
Malayo pa naman ang kabilugan ng buwan at sigurado silang walang mangyayaring masama. Naroon din naman si Jose para tulungan kami kung sakali mang may mangyari. Maliwanag ang gabing yun. Walang ulap sa kalangitan at kitang-kita ang naggagandahang mga bituin sa langit. Kasama ko noon sa pagbabantay si Juana at si Roman. Sa tapat ng kwarto kung nasaan ang medalyon, pinapwesto ang masungit na dalaga. Kami naman ni Roman sa labas ng pinto. Ang totoo ay wala pa akong ideya sa mga kakayahan ng kasama ko. Pero ang pinakagusto kong makitang makipagbakbakan ay si Juana. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang kaya niyang ibuga. Kinapa ko ang laman ng aking mga bulsa. Naglagay kasi ako doon ng asin na binalot ko ng lumang pahayagan. May mga binalatang bawang din ako doon. Hawak ko ang isang mahaba at pinatulis na kawayan at sa gilid ko ay isinuksok ko ang punyal na ibinigay sa akin ni tatay. Eksakto 1:00 ng madaling araw, nakarinig ako ng tunog ng tambuli mula sa malayo. Tumayo ako at inilibot ang aking mga mata sa paligid. Hinanap ko ang pinanggalingan ng tunog, subalit hindi ko iyon nagawa. Nakaramdam kaagad ako ng kakaiba. Lumamig ang paligid kahit wala namang kahangin-hangin. Tumingin ako kay Roman. Nakasandal pa rin siya sa pader at pikit na ang mga mata habang pinipigilan ang ulo na bumagsak ng dahil sa antok. Muli akong umupo sa sahig. Naisip kong baka guni-guni ko lamang ang narinig at naramdaman ko. Ngunit maya-maya ay nakarinig na ako ng mga kaluskos sa paligid. At kinutuban na akong may papalapit ng panganib sa amin. Ginising ko si Roman. Kaagad naman siyang dumilat at tumayo. Sinabi ko sa kanya ang naramdaman ko. Mabilis niyang dinampot ang kanyang pinatulis na kawayan at pumasok siya sa loob para sabihan si Juana. Sumilip si Juana sa bintana. Nakita kong nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin sa harapan ng bahay. At pagkatapos ay sumigaw siya na may papalusob na mga aswang sa amin. Pagkasigaw niya ay isang halimaw ang tumalon sa aking harapan. Itim ang kulay ng balat nito at pulang-pula ang mga mata. Kaagad kong itinutok rito ang pinatulis na kawayan na hawak ko, ngunit hinawi ito ng halimaw na parang isang marupok na kahoy. Narinig kong sumigaw si Roman at paglingon ko ay nakita kong nasa ilalim na siya ng isa pang halimaw at nakikipagbuno rito. Umungal ang halimaw sa harapan ko. Bigla nitong iwinasiwas ang nagtatalasang mga kuko sa harapan ko. Mabuti na lamang at mabilis akong nakatalon pa atras. Punit ang aking damit. Mabilis akong yumuko at tumakbo palayo. Isang kawayan ang nahulog sa harapan ko. Mula yun kay Juana. Kinuha ko yun sabay itinusok sa likuran ng halimaw. Tumagos iyon sa harapan ng aswang. Sumigaw ito sa sakit at napaluhod. Dito na ako bumaling kay Roman. Sugatan na ang kanyang dibdib at tiyan. Hinugot ko ang kawayan sa katawan ng napaluhod kong halimaw at sumugod ako sa isa pa gamit yun. Ngunit bago ko ito masaksak ay may tumama na kung ano sa aking sikmura. Pagkatapos ay naramdaman ko na lamang na gumugulong na ako sa lupa. Nagdilim ang aking paningin at nahirapan na akong makatayo. Narinig kong nagsisisigaw na si Roman at humingi na ng tulong pero hindi na ako makakilos ng maayos. Pinilit kong gumapang at lalo akong nanlumo nang mapatingin ako sa bandang kakahuyan. Mula doon ay maraming aswang ang isa-isang lumalabas. Umuusok ang kanilang mga ilong at bibig. Umiilaw rin sa gabi ang mga pula nilang mga mata. Nakaluhod na ako ng isang malakas na kamay ang humawak sa ulo ko at puwersahan akong itinaas sa ere. Napahiyaw ako sa sakit. Pinipiga ng halimaw ang ulo ko at balak niya iyong pisain. Nang biglang makarinig ako ng putok ng baril, kasunod noon ang malakas na sigawan ng mga taga-baryo. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak sa akin ng aswang. Bumagsak muli ako sa lupa kasabay ng halimaw na yon. Napaurong ako at natulala nang makitang umuusok at naging itim na likido na lamang ang nilalang na iyon sa harapan ko.
Napuno ng ingay ang buong lugar. Magkahalo na ang ungol ng mga aswang at sigaw ng mga taga-baryo. Napatingin ako sa paligid at kitang-kita ko kung paanong pinipigilan ng mga taga-roon na makalapit sa amin ang mga aswang. Muli akong nakarinig ng putok ng baril. Napalingon ako at nakita ko si Jose. Umuusok pa ang pistola na hawak niya habang ang halimaw sa ibabaw ni Roman ay umuusok na rin. "Huwag silang hahayaang makapasok sa loob ng bahay. Protektahan ang medalyon at ang pinuno." Pagkasigaw ni Jose ay sumagot rin ng malakas na pagsigaw ang mga tao. Gamit ang mga tabak at pinatulis na kawayan ay marami na silang nagapi na mga halimaw. Tumakbo ako para tulungan sana si Roman nang makarinig ako ng malakas na pagaspas mula sa langit. Napatingala ako at napasigaw ng isang aswang ang muntikan ng dumagit sa akin. Napaupo ako. Gumulong ako palayo. Sinundan ako ng halimaw. Mabilis kong kinuha ang asin sa aking bulsa at isinaboy iyon sa hangin. Sapol ang aswang sa mukha. Nakita kong nalapnos yun at nagsisigaw ito sa sakit. Pabagsak na ito sa lupa nang barilin pa ito ni Jose. Nagkatinginan kami pagkatapos ay inutusan niya akong isaboy pa ang mga natitirang asin sa paligid namin. Yun ang ginawa ko pero hindi sapat ang asin na mayroon ako. Papasok na sana ako sa loob para kumuha ng dagdag na asin nang makasalubong ko si Juana. May dala siyang malaking supot noon at iniabot sa akin. Kaagad ko yung kinuha, ngunit muling nanginig ang aking mga binti nang makitang papalapit na sa amin ang ilang mga aswang. Sumigaw si Jose. Ibudbud ko na raw ang asin sa kinatatayuan namin. Mabilis ko naman iyong ginawa nang isa muling malaking halimaw ang tumalon papunta sa akin. Mabuti na lamang at mabilis ko iyong nasabuyan ng asin. Napaatras ito habang umuungal ng malakas. Dumakot ako ng mga asin at pinagbabato ko ang mga papalapit sa amin. Ilang sandali pa ay lumapit sa akin si Miguel at tinulungan akong ikalat ang asin sa paligid. Unti-unting natalo ang mga aswang. Nakita kong papaurong na sila. Pinagmamasdan ko silang umaatras nang may nakita akong mga mata mula sa kakahuyan. Pagkatapos ay bigla akong kinilabutan. Napaluhod ako. Nanginig ang buo kong katawan at parang gustong tumakbo ng mga paa ko palayo. Yun ang unang beses na nakaramdam ako ng ganoong klase ng takot. Sigurado akong ang nilalang na iyon ang gabunan. Muli kong narinig ang tinig na narinig ko sa isipan ko noong unang beses akong tumapak sa lugar na iyon. Pinilit kong intindihin ang sinasabi ng tinig, ngunit malabo pa rin iyon. Papasok na muli ng kakahuyan ng mga aswang at hinahabol sila ng ibang mga taga-baryo nang biglang sumakit ang ulo ko. Parang binabayo yun at pakiramdam ko ay mabibiyak na ang aking bungo. Napahiga na ako sa lupa. Narinig ko ang boses ni Juana. Tinatawag niya ang pangalan ko. May mga yabag akong narinig ngunit hindi ko na alam kung kanino ang mga iyon. Unti-unti nang nagdidilim ang paningin ko nang biglang makakita ako ng liwanag. Pinilit ko yung abutin subalit hindi ko nagawa hanggang sa marinig ko na ng malinaw ang sinasabi ng tinig sa isipan ko. Boses iyon ng isang lalaki. Kukunin ko ang medalyon, mga walang utang na loob na mga tao. Matapos kong ibuwis ang buhay namin ng mga kasama ko para sa inyo, pagbabalakan pa ninyo kaming ubusin ngayon. Sabihin mo sa pinuno ninyo, babalik ako kahit hindi kabilugan ng buwan. At sa pagbabalik ko, kukunin ko ang medalyon at sasakupin ko ang buong panay. Nang marinig yun ay bigla akong napadilat. Hinahabol ko pa ang hininga ko nang mapaupo ako at ang una kong nakita ay si Juana. Tinanong niya ako kung ayos lang ako at tumango ako bilang tugon. Narinig ko si Jose. Napalingon ako at nakita ko siyang papalapit sa akin dala ang isang tasa ng kape. Inaabot niya iyon sa akin. Kinuha ko naman yun at ininom. Tinanong niya ako kung ano ang napanaginipan ko. At kaagad kong sinabi kung ano yun.
Sinigurado kong masabi sa kanila ang eksaktong mga salitang ginamit ng boses na yon. Napahinga ng malalim si Jose at napaupo sa upuan sa harapan ko. Yun daw ang gabunan. Yun din daw ang mismong mga salitang sinabi nito nang minsan na nitong muntik makuha ang medalyon. Yun din daw ang gabing halos maubos silang lahat sa baryong yun. Pero ang ipinagtataka raw niya ay kung bakit lumusob ang mga halimaw kahit hindi bilog ang buwan. Hindi raw yun pangkaraniwan. Pagkatapos ay parang mas malakas pa ang mga aswang na lumusob sa amin kung ikukumpara sa dati. Walang nakakaalam sa sagot sa tanong ni Jose. Totoong mas malakas sila tuwing bilog ang buwan. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila maaaring lumusob ng walang buwan, lalo na ang gabunan na iyon. Mga mata lang namin ang nagtagpo pero nagawa na ako nitong patumbahin. Paano pa kaya kung makaharap ko na ito ng harapan? Tumayo si Juana. Kinuha niya ang plangganitang may tubig at tuwalya sa harapan ko. Pinigilan ko siya. Gusto ko lang namang magpasalamat pero mas naunang gumalaw ang aking kamay. At hindi ko sinasadyang mapahawak sa kamay niya. Bumaling siya sa akin at tumingin ng masama. Inagaw niya ang kamay mula sa akin. Humingi ako ng paumanhin at pagkatapos, nagpasalamat. Sigurado kong siya ang naglinis ng mga dumi sa katawan ko na nakuha ko sa labanang iyon. Hindi naman siya sumagot at nagpatuloy sa paglakad hanggang makalabas ng kwarto. Biglang nagsalita si Jose. Siya ang nagsabing nananaginip ka. Ang totoo, siya ang nagalis ng sumpa ng gabunan sa iyo. Magaling din siya na manggagamot kagaya mo. Ang mabuti pa, magtulungan kayong dalawa kaysa mag-away. Matapos sabihin yon ay tumayo na ang lalaki at lumabas na rin ng silid. Naiwan ako doon na mag-isa. Pinilit kong alalahanin ang mga sinabi ng boses sa isipan ko. Nasabi ko kina Jose ang mga malinaw kong narinig, subalit mayroon pang ilan na hindi ko naintindihan. Pero isa lang ang sigurado ako. Mas matindi at mapanganib na labanan ang naghihintay sa amin sa mga darating na gabi. Kailangan naming maghanda dahil kung hindi, siguradong magiging katapusan na naming lahat dito sa baryong ito. Stalker na kapitbahay. Naranasan niyo na po bang buntot-buntutan ng isang stalker? Lalo na po sa mga magagandang dilag na nakikinig dyan. Naranasan niyo na ba yung mangilabot dahil sa isang taong ayaw kayong lubayan? Paano kung malaman ninyong hindi pala isang pangkaraniwang tao yung sumusunod sa inyo, kundi isang kasumpa-sumpang nilalang? At paano kung may hindi kaaya-ayang balak pala ang nilalang na ito sa mga mahal mo sa buhay? Yan po mismo ang naranasan ko at ng pamilya ko noong nasa kolehiyo pa lamang ako. Good evening, Sir Jupiter. At hello din sa lahat ng mga Sitio Pangil listeners na nakikinig ngayon. Just call me Moana. 43 years old na po ako ngayon at nagtatrabaho bilang resort manager dito sa May Batangas. Isa po akong avid listener ng kwentong Takip Silim since 2022. Nasaksihan ko nga rin po
ang simula ng Sitio Bangungot at nitong Sitio Pangil. Kapag kasi break time o kapag nasa bahay ako, hindi ko po talaga nakakalimutang makinig sa mga stories ninyo. Hanggang sa ito na nga po, naisip ko na rin pong ipadala ang isang partikular na yugto sa buhay namin ng pamilya ko. Tungkol po ito sa isang kakaibang stalker na nagdulot ng matinding lagim sa amin. 90s pa po ito nangyari. Second year college po ako noon at kakalipat lang namin sa isang simpleng subdivision sa may Cavite. Ako, si Mama Delia, Papa Jerry, ang bunso kong 14 years old na si Tonton at ang aming lola Josefina o Lola Pina. Maayos naman po ang mga unang araw namin doon. Nagustuhan nga po namin ang lugar dahil tahimik at di magulo. Hindi pa kasi fully developed ang subdivision na yun at konti pa lang ang mga okupadong bahay. Karamihan ng mga units ay hindi pa naibebenta o hindi pa nalilipatan. Ang kaso lang noon, wala pa gaanong sasakyang pumapasok sa kalye kung saan ang bahay namin. Ibig sabihin, kailangan pa naming maglakad ng mga ilang minuto rin para marating ang labasan. Problema sa amin yun kasi wala naman kaming sasakyan. Tapos may mga trabaho sina Mama at Papa. At may pasok kami ni Tonton sa eskwela. Isa pa sa inaalala ko ay si Lola Pina. Meron na kasi itong iba't ibang karamdaman. Dulot nga ng katandaan. Bali mag-80 anyos na kasi siya noon. May history na rin siya ng stroke kaya hindi na niya kontrolado ang iba't ibang bahagi ng sariling katawan. Halimbawa, hindi na siya nakakatayo o nakakalakad ng tuwid. Hindi na rin nakakapagsalita ng tuloy-tuloy, tapos madalas ding naglalaway. Ang problema lang kay Lola, may katigasan ang ulo. Sa kabila kasi ng kalagayan niya, gusto pa rin niyang naglalakad-lakad sa labas hanggat kaya niya. Dahil doon ay meron siyang bakal na saklay. At madalas ko ring alalayan kapag umaga o kapag wala akong pasok. Hapon hanggang gabi kasi ang class schedule ko noon. Sinakto namin para aalis lang ako kapag nakauwi na si Tonton. Dahil sa setup namin yun, ako rin ang madalas na kasama ni Lola Pina kapag nagpapacheck up sa doktor. Naglalakad kami mula bahay hanggang labasan, tapos doon na sa main road sasakay ng taxi. Pag-uwi namin ay hihinto rin kami sa kanto, tsaka naglalakad na lang papasok. Yun ang gusto ni Lola eh. Hindi na lang kami umalma kasi nakikita naman naming masaya siya sa ganoon. Siyempre, masaya rin kami kapag maganda ang mood ng Lola Pina. Isang araw, Sir Jupiter, nagpa-check up nga ulit kami ni Lola Pina. Masigla si Lola noon. May go signal din naman ng doktor niya, kaya nga sa may kanto kami bumaba ng taxi. Gaya ng nakagawian ay naglakad kami papunta sa bahay namin noon. Binati kami noong tindera ng gulay. Tapos ay naisip na rin ni Lola na bumili ng mga ihahalo sa tinolang isda. Doon pa lang po sa may tindahan ay hindi na ako mapalagay. Piling ko kasi talaga may nagmamasid sa amin. Nagpalinga-linga ako, pero wala naman akong nakitang kakaibang tao. Nang matapos mamili, lumakad na kami agad.
hindi pa rin ako komportable. Pero hindi ko sinabi kay Lola. Kako baka masira pa yung magandang mood niya. Nakakatakot kasing maapektuhan ng pangamba ang kalusugan niya. Simple akong lumilingalinga pero wala talaga akong makitang kahina-hinala. Nakikita ko lang ay mangilan-ngilang pamilyar na mukha at iilang mga hindi ko kilala. Hindi na nakakapagtaka kasi nga mga bagong lipat kami sa lugar. Gayunpaman, wala naman sa kanila ang kakaiba kung makatingin sa amin. Kung meron man, yun na siguro yung matandang tambay na sinisipulan ako. Hindi naman sa pagmamayabang Sir Jupiter. May kagandahan din po kasi akong babae noon. Morena at balingkinita ng katawan. Kaya lapitin talaga ako ng mga salot na manyak. Lalo sa paaralan. Subalit hindi rin naman yung tambay ang nararamdaman kong nagmamasid sa amin. Nakaupo lang naman kasi yun na tumiinom. Ang nagmamasid sa amin ay doon pagaling sa binabaan namin. Tapos parang sinusundan talaga kami. Nakarating na lang kami at lahat sa bahay. Hindi ko talaga nakita ang nagmamasid sa amin. Isip ko nga noon, baka guni-guni ko lang ang nararamdaman. Alam niyo na siguro paranoid dahil nga sa mga manyak sa paligid. Siguro nag-overthink lang ako lalo't konti pa nga lang ang mga kapitbahay namin. Ang kaso, Sir Jupiter, naulit pa ng naulit ang pakiramdam kong iyon sa tuwing magkasama kami ni Lola Pina. Bagay na lalo kong pinagtaka. Kasi wala naman akong nararamdamang kakaiba kapag ako lang ang naglalakad. Kapag hapon at papasok ako ng school, wala. Kahit kapag pauwi ako ng bandang 9, wala rin. Hanggang sa lumipas ang 2 buwan, check up na naman ni Lola Pina. Gaya ng inaasahan ko, naramdaman ko nga ulit na may nakasunod na naman sa amin. Ang ginawa ko, sinadya kong dumaan kami sa gilid ng isang nakaparadang kotse sa sidewalk. Tumingin ako sa side mirror ng kotse at doon ay nakita ko ang isang lalaking nakamasid nga sa amin. Siguro nasa late 20s o early 30s. Nakasilip siya sa likod ng isang puno. Medyo malayo siya pero kita ko sa refleksyon sa salamin ang malagkit niyang titig sa amin. Alam na alam ko ang titig na yon. Yun ang mismong titig ng mga manyak na pakalat-kalat sa daan. Call me judgmental, pero alam niyo na po, yun bang tinatawag na woman instinct? Ganoon ang nagpakabog sa puso ko noong sandaling iyon. Kaya kahit matino naman kung titignan ang pananamit niya, sigurado akong hindi siya mapagkakatiwalaan. Nang makabuelo, ay bigla ko siyang nilingon. Subalit pagtingin ko sa puno, wala na siya roon. Iniwan ko pa nga sandali si Lola para tignan ang likod ng puno. Pero wala talaga. Wala rin siya kahit saan sa paligid. Nagtaka ako kasi imposible namang maglaho na lang siya ng ganun. Naggulat pa ako nang biglang may humuning isang uwak na nakapatong sa sanga ng puno. Binalikan ko si Lola Pina. Nagtaka siya sa biglaang kilos ko. Ayaw ko siyang mabahala kaya ang sinabi ko na lang ay wala hula. Parang naramdaman ko lang na may nagmamasid sa atin pero guni-guni ko lang yata. Tara na ho, uwi na tayo.
Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad noon. Bagamat ramdam kong nakabuntot pa rin sa amin yung taong yon. Kaya naman nang makauwi kami, dali-dali na akong nagbihis para pumasok sa eskwela. Nang makarating ang kapatid ko, agad na akong nagpaalam sa kanila ni Lola Pina. Sabi ko may gagawin lang sa school kaya kailangan kong agahan. Pero ang totoo, gusto kong subuking alamin kung sino ba ang taong yun. Paglabas ko ng bahay ay agad akong nagmasid-masid sa paligid. Wala akong nakita kundi ang mangilan-ngilang mga bahay na meron nang nakatira at ang iba na hindi pa okupado. May natanaw din akong 2 taong naglalakad. Mga batang naglalaro sa kanilang bakuran at isang kotseng dumaan sa bungad ng kalye namin. Naglakad-lakad pa ako hanggang sa nakailang likurin sa mga kalye ng subdivision. Pero hindi ko talaga siya nakita. May nakasalubong akong ale na naglalako ng banana cue. Bumili ako ng 2 tapos naisip ko na rin magtanong tungkol doon sa lalaki. Ate, magtatanong lang po sana ako. May napansin ho ba kayong isang lalaki na siguro nasa 30 anyos? Mukha namang disente ang itsura at pananamit. Matangkad at payat, tapos medyo maputla ang balat. Maputla ba kamo ang balat? Oo, meron ining. Tagaroon yata sa may dulong bahagi ng subdivision. Doon talaga sa may bandang likod. Yung bang malapit na sa Talahiban? Yun nga lang ho, ay hindi ko kilala yun. Mailap sa tao eh. Teka, bakit mo nga pala naitanong? Wala naman po. Nagtataka lang ako kasi sinusundan niya kami ng lola ko kanina eh. Di ko naman alam kung sino, kaya nagtanong na ako. Medyo nabahala ako sa sinabi ng ale. Ang bahay kasi namin ay malapit lang sa sinasabi niyang Talahiban. 2 kanto lang mula sa bahay. Mararating na ang bandang dulo ng subdivision. Ibig sabihin, napakalapit lang pala ng tirahan nun sa amin. Nabagabag talaga ako sa isiping yun. Kaya hindi ako nakapag-focus ng maayos sa mga aralin namin sa school. Kinagabihan ng pauwi na ako, nagmasid-masid ulit ako sa paligid. Hindi ko pa rin ramdam na may nakasunod sa akin. Kaya nakampante ako. Tuloy-tuloy lang akong naglakad hanggang sa nakarating ako sa may kalye ng bahay namin. Subalit hindi pa man ako nakakalapit, nagtaka na lang ako nang may biglang tumakbo mula sa harap ng gate namin. Papunta ito roon sa dulong bahagi ng subdivision. Kumabog ang dibdib ko. Ngunit nang matauhan, ay napakunot din ako ng noo. Kita ko pa kasi ang taong tumatakbo at naaninag kong mukhang yun ang sumusunod sa amin ni Lola. Kaya naman sinubukan ko itong habulin. Napakabilis nga lang nito, kaya nahihirapan akong mahabol. Hanggang sa natabunan siya ng anino ng isa sa mga bahay. Nagtaka ako kasi bigla na naman siyang nawala. Sa halip ay isang uwak ang naabutan kong nakalapag sa mismong daan. Walang ano-ano'y bigla itong lumipad. At sa isang iglap, ay bigla na ring naglaho sa langit. Doon ay lalo akong kinilabutan sa mga nasaksihan ko. Oo, pwede namang lumusot lang sa kung saan yung lalaki
Pero hindi kasi talaga maganda ang kutob ko. Hindi ko nga magawang mapakalma ang sarili kahit noong nakauwi na ako. Pagkarating ko, nagbihis lang ako, kumain tapos hinarap na ang mga takdang aralin. Doon ako sa study table ko na nasa tabi ng bintana ng kwarto namin ni Lola. Dalawa lang kasi ang bedroom sa bahay. Bagamat may ekstrang kwarto na nagsisilbing bodega sa bandang likod. Yung isang bedroom ay para kina Mama, Papa at Tonton. Ang isa naman ay sa amin ni Lola. Bale naglalatag lang ako ng kutsyon sa sahig para matulog. Mga bandang 11:00 ng gabi, tulog na si Lola Pina. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabasa nang may narinig akong pagaspas ng mga pakpak. Tapos may kung anong kumalabog sa bubong. Noon ay hindi ko pa sigurado kung bakit. Pero bigla ko na lang naramdaman ang parehong kilabot noong biglang mawala ang tumatakbong lalaki at makita ko ang uwak sa daan. Ilang sandali pa tuluyan akong napasampit ng pangalan ng Panginoon nang may narinig akong naglalakad sa bubong. Mabibigat ang mga yabag, kaya sigurado akong gawa ng tao yun. Mabagal ang kanyang mga hakbang, pero pansin kong ang kwarto namin ni Lola ang kanyang tinutumbok. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Nanlalamig na ako at pinagpapawisan ng malalaking buti. Gusto ko nang sumigaw at tawagin sina Papa, pero hindi lumalabas ang boses ko. Dinig na dinig ko pa rin ang mga yabag sa bubong. Alam na alam kong nasa mismong ibabaw na namin ang kung sino. Tumigil ang mga yabag. Napalitan ng tunog ng pagkaskas ng kung ano sa yero. Hindi ko na alam ang gagawin ko nang bigla na lang mapaubo si Lola. Doon na ako nakabuelo at napasigaw. Sino yung nasa bubong? Narinig kong tila nataranta ang tao sa bubong. Tapos nakarinig na naman ako ng pagaspas. Dahil sa sigaw ko, tuluyang nagising si Lola Pina. At dali-daling pumunta sa kwarto namin si Papa. Mona, anong nangyayari sa'yo? Ba't ka ba sumisigaw? Maghahating gabi na eh. Tugon ko. Pa, may tao po yata sa bubong eh. May mga yabag kasi tapos parang kinakaskas ang yero. Naglaho ang antok sa mukha ni Papa. Dali-dali siyang kumuha ng flashlight at tubo na pwedeng pamalo. Tinignan niya ang labas ng bahay. Umakyat nga din siya ng bubong para tignan ang ibabaw ng yero. At doon ay nakita niya ngang may mga bakas ng maputik na mga paa. Noong matutulog na ako ulit, bigla akong tinawag ni Lola Pina. Nang makalapit ay pinahubad niya sa akin ang kanyang kwintas na suot niya palagi. Sabi niya, Apo, yan ang medalyon ni San Benedict. Isuot mo yan palagi ha. Huwag na huwag mo yang ilalayo sa katawan mo. Proteksyon mo yan laban sa mga masasamang loob. Para naman hindi ka na mangamba masyado. Mabuti na rin kasi palagi ka ng gabi kung umuwi. Napangiti naman ako. Niyakap ko si Lola tsaka sinabi ko sa kanyang huwag niya akong masyadong alalahanin. Tugon naman niya, pwede ba raw na hindi siya mag-alala, gayong apo niya ako. Hindi na lang ako sumagot kasi alam kong
hindi talaga ako mananalo sa kanya. Kinabukasan agad kaming pumunta ni Papa sa barangay hall para i-report ang nangyari. Naalaman naming hindi pala kami ang unang pinuntirya ng masamang loob na iyon. May nauna na palang dalawa na nagsumbong kay Kapitan, pero hindi nila mahuli-huli ang kawatan. Gayunpaman, siniguro nila sa aming rorondahan nila ang kalye namin sa mga susunod na gabi. Pagronda na hindi naman nangyari. Kinagabihan kasi wala namang mga tanod na dumating sa may amin. Malakas ang ulan noon. Mabuti na lang wala ang panghuling prof namin, kaya maaga akong nakauwi. 8:30 pa lang, nasa bahay na ako. 9:00 pasado ay tulog na si Lola Pina. At nasa harap na ako ng study table ko. Subalit, bigla na lang akong natigilan nang maramdaman ko ulit na may nagmamasid mula sa labas. Napalingon ako sa saradong bintana at nahintakutan nang makita ang isang anino. Nakatayo ito mismo sa labas ng bintanang katabi ng study table. Out of instinct, biglaan kong binuksan ang bintana, pero wala naman akong nakitang kahit sino sa labas. Ang natanaw ko lang ang bakuran namin. Maputik kasi hindi pa tumutubo ang mga tinanim naming garden plants. Wala pang bakod, kaya nagtuloy-tuloy din ang paningin ko sa maulang kalye. Isasarado ko na sana ulit ang bintana dahil pumapasok ang ulan. Ngunit bigla na lang kumulog ng malakas at napatingin ako sa bakanting bahay na katapat namin. Doon, naaninag ko ang kakaibang lalaki na nakatayo. Nakatitig sa mismong kwarto namin ni Lola Pina. Alam kong siya yun dahil natanglawan siya ng mabilis na liwanag ng kidlat. Noon din mabilis kong sinara ang bintana. Binitbit ang malaking gunting ko at tumakbo palabas ng bahay. Tuloy-tuloy ang malakas na ulan at ang mayat-mayang pagkulog at pagkidlat. Ngunit gaya ng inaasahan ko, hindi ko na naman siya naabutan. Isang uwak na lang ulit ang naroroon. At mabilis din itong lumipad sa nagngangalit na langit. Tumindi ang masama kong kutob. Kasi nga naman, palagi na lang ganoon ang nangyayari kapag hinahabol ko siya. Bumalik ako sa loob. Nakitang tulog na tulog pa rin ang Lola Pina. Nagbihis ako kasi basang-basa ako sa ulan. Babalik na sana ako sa pag-aaral nang muli na namang may kumalabog sa ibabaw ng bubungan. Sunod ko na lang na narinig ang mga yabag ng kung sinong naglalakad sa inuulang yero. Tatawagin ko na sana si Papa nang gulatin ako ng napakalakas na kulog at kidlat at sa isang kisap mata, namatay lahat ng mga ilaw sa bahay. Ilang sandali lang narinig ko na namang kumalabog ang bubungan. Pagkatapos tila ba may tumalon mula roon papunta sa may bakuran. Dinig ko kasi ang pagtalsik ng tubig ulan at putik sa lupa. Ramdam na ramdam ko na noong may nagpapalakad-lakad sa labas ng bahay namin. Kaya naman tinawag ko na si Papa. Sinabi kong bumalik yata ang hinihinala naming magnanakaw. Tumugon si Papa. Hahanapin lang daw niya ang flashlight sa madilim nilang kwarto ni na Mama at Tonton.
Ako naman gustong-gusto ko nang lumabas sa kwarto at puntahan si na Papa. Pero ayoko namang iwan si Lola Pina. Natatakot akong baka sa bintana namin lumusot ang siraulong tao. Naroroon lang ako at nakatayo sa gitna ng silid. Makalipas ang ilang segundo, napatingin ako sa bintana nang maramdamang huminto banda roon ang tao sa labas. Noong una hindi ko siya maaninag kasi madilim ang kwarto at ang labas ng bahay. Subalit nang biglang kumidlat ulit, napaigtad ako at napasigaw nang makitang idinidikit ng hayop ang kanyang mukha sa saradong jealousy. Nagising si Lola sa sigaw ko. Sinang Papa, Mama at Tonton naman ay dali-daling pumunta sa kwarto namin. Taranta kong sinabi ang nangyari. Hindi ko na nga napigilang umiyak at manginig dahil sa kilabot. Si Papa naman pupunta na dapat ng kusina para kumuha ng kutsilyo, pero sinabihan siya ni Mama na huwag lalabas ng bahay. Hindi kasi namin kilala kung sino ba ang nasa labas. Mamaya niyan, baka may dala iyong mapanganib na bagay at masaktan pa si Papa. Natahimik kami, Sir Jupiter. Pinapakiramdaman namin ang paligid. Sinusubukan naming tukuyin kung nasaan na ang tao. Ilang sandali pa, narinig naming sinusubukan niyang buksan ang back door sa may kusina. Tumutunog kasi ang doorknob at kumakalabog ng bahagya ang pinto. Mabilis namin yung pinuntahan ni na Papa at Tonton, ngunit nang matigas niyang tinanong kung sino ang nasa labas, tumigil din ito agad. Gayunpaman, dinig din naming tumatakbo na naman ito sa bakuran. Sinubukan ulit naming makiramdam. Hanggang sa pumailan lang sa buong bahay ang sigaw ni Mama na nasa kwarto kasama si Lola. Nataranta kaming bumalik doon ni na Papa at ng kapatid ko. Sir Jupiter, talagang nahintakutan kami nang makita ang isang braso na pilit inaabot si Lola Pina. Isang braso na ang kamay ay mayroong mahahaba, matatalas at maiitim na mga kuko. Lumulusot ito sa bintana, ngunit hindi namin maaninag kung sino ang nasa labas. Hindi agad nakakilos si Papa dahil sa gulat. Dumapo naman agad ang paningin ko sa gunting na nasa study table ko. Dinampot ko yun, tsaka mabilis na inunday sa braso. Napaaray ang tao sa garalgal na boses. Akma na rin sanang tatagain ni Papa, pero mabilis na nitong nakabig palabas ang braso. Dali-dali naman akong tumakbo palabas kasunod si na Papa. Pagbukas namin ng pinto, sinalubong kami ng malakas na ulan. Wala na naman kaming naabutang kung sino. Ang nakita lang namin ay ang uwak na lumipad. Bagamat sa pagkakataong iyon, halatang nahihirapan itong pumagaspas. Tinungo rin namin ang labas ng bintana ng kwarto namin ni Lola. Inilawan ni Papa ng flashlight ang bahaging yun at nakita naming merong bahid ng dugo sa simentong dingding. Inilawan pa niya ang bakuran kung saan may nakita kaming pabalik-balik na bakas ng mga paa. Dagdag ebidensyang may nagmamasid nga sa amin at mukhang hindi lang iyon pangkaraniwang tao. Sir Jupiter, hindi kami nakatulog ng maayos ng mga magulang ko noong gabing yun. Natatakot kasi akong baka balikan kami noong nanggugulo sa amin. Kaya naman ikinuwento ko na lang sa kanila ang kakaibang lalaki na bumubuntot sa amin ni Lola Pina. Nabakasan ko ng pangamba ang kanilang mukha.
Pero hindi sila naniniwala sa naisip kong nagiging uwak ang lalaking yun. Hindi sila naniniwalang yun mismo ang uwak na nakita namin ni Papa. Gayunpaman, sinabihan nila akong mag-ingat palagi, lalo kapag mag-isa akong naglalakad. Alam din kasi nilang lapitin ako ng mga stalker at mga manyak. Kahit palagi namang maayos ang pananamit ko. Habang nag-uusap kami, natigilan ako nang may kakaiba akong maamoy. Amoy na kasinding kandila. Nakakapagtaka kasi wala namang nakasinding kandila sa mga kwarto namin o kahit sa sala. Dagdag pa sa pinagtataka ko ay hindi yun naaamoy ni na Mama at Papa. Sa sandaling iyon din ay naramdaman kong bahagyang uminit ang St. Benedict's Medal na binigay ni Lola. Yung katulad ng init ng maligamgam na tubig panligo. Mainit pero hindi naman nakakapasok. Suot ko na kasi yun noong oras na yun. Naisip kong tanungin si Lola Pina, kaso tulog na, kaya ipinagpabukas ko na lang. Yun nga lang, kinaumagahan, niyanig ng isang di inaasahang pangyayari ang pamilya namin. Inatake ulit ng stroke si Lola Pina. Sir Jupiter, noong umaga rin yun ay sinugod namin si Lola sa ospital. Ilang araw akong hindi nakapasok kasi ako ang nagbabantay sa kanya. Pinapalitan lang ako ni Mama kapag gabi para magpahinga. Tapos balik na naman sa ospital, kinaumagahan. Mabuti na lamang at 6 na araw lang naman si Lola Pina sa ospital. Nakakalungkot nga lang at lumubha ang problema niya sa pagkilos. Noon ay hindi na niya talaga kayang tumayo o kumain ng mag-isa. Halos hindi na nga po makapagsalita. At lumala ang panlalaway. Kaya naman nakapagpasya sina Mama at Papa na kumuha ng private nurse na pwedeng magbantay kay Lola mula umaga hanggang gabi. Mas mainam na rin yun para matutukan talaga ang kanyang kalusugan. Hindi ko nga lang maiwasang mapakunot ng noo nang makauwi kami. Naroroon pa rin kasi ang amoy ng nakasinding kandila. At hindi pa rin ito maamoy ni na Mama, Papa, Tonton at Lola. Muli ring uminit ng bahagya ang kwintas ko. Nasa isip ko noon, susubukan ko talagang hanapin ang kandilang yan kapag nagkaoras ako. Kinabukasan matapos naming makauwi, maaga akong gumayak para pumasok. Marami kasi akong lessons na hahabulin, kaya kailangan kong mangopya ng notes sa mga kaklase ko. Tatambay na rin sa library para hindi ako mahirapang makahabol. Umabsent na lang muna si Mama para mabantayan si Lola. Si Papa naman ay nagsabing maghahanap na ng nurse sa araw na yun. Mga bandang 7:00 ng umaga, aalis na kami dapat ni Papa. Pero sa back door ako lumabas para magsampay ng nilaban kong blouse. Nakapagbihis na ako noon dahil dediretso na dapat ako paalis. Subalit nang mapadaan ako sa may extra room na nagsisilbing bodega, nagtaka ako kasi sira ang bintana nito. Basag ang isa sa mga jealousy at natukoy kong parang sa loob nagmumula ang amoy kandila. Sisilipin ko sana, pero tinawag na ako ni Papa. Inisip ko na lang na mamaya ko na yun titignan pag-uwi. At least may ideya na ako kung saan galing ang kakaibang amoy.
Ang kaso, naudlot ang binabalak ko ng makauwi kinagabihan. Bungad sa akin ni Papa, "O anak, nandiyan ka na pala. Eto, si Romel. Siya yung nahanap kong private nurse na magbabantay kay Lola Pina mo. Swerte kasi pwede raw siyang magstay in. Kaya naisip namin ni Mama mo na doon na siya pataluyin sa bodega. Huwag kang mag-alala, nilinis na namin yun kanina. Kumain ka na lang at magpahinga na. Alam kong pagod ka na, Moana." Sir Jupiter, nagmistula akong rebulto sa kinatatayuan ko. Hindi nga rin lumalabas ang boses ko kahit pinipilit ko na ang lalamunan ko. Agad ding kumabog ang dibdib ko at saka pinagpawisan ako ng malamig. Nabitiwan ko pa nga ang payong nabitbit. Nilahad nung Romel ang kanyang palad para kamayan ako. Nakangisi pa ito habang nakatingin sa akin. Nakita ko ang isang pahabang peklat sa kanyang braso. Subalit hindi ko tinanggap ang pagbati niya. Sa halip sinabihan ko sina Mama at Papa na gusto ko silang makausap ng sarilinan. Kaya naman pinapunta muna ni Papa yung private nurse sa kwarto nito na dati naming bodega. Tapos doon kami nag-usap ni na Mama at Papa sa labas ng bahay. "Papa naman, bakit sa dinami-dami ng pwedeng kuning nurse, yung gagong yun pa?" Simula ko. Tugon ni Papa, "Bakit? May problema ba, Moana? Wala namang masamang ginagawa si Romel sa'yo Maayos din naman ang records niya. Dating nurse sa isang ospital sa Visayas, tapos kakalipat lang dito bago tayo dumating. Naaalala niyo pa ba yung sinasabi ko sa inyong stalker na nagmamasid sa amin ni Lola Pina? Siya yun pa! Siya yun!" Singit naman ni Mama, "Hayaan mo na kakausapin namin siya tungkol doon. Sa ngayon, pagbigyan na muna natin. Mukha namang mabait yung tao Tsaka mahirap pa namang maghanap ng matinong nurse ngayon na hindi ganun kalaki ang sahod." "Mama, pati ba naman kayo? Ano ba naman? 3 tayong babae sa bahay. Paano kung manyakin tayo niyang hayop na yan? Siguro nga, maayos ang professional records niya. Ang ugali niyan, kilala niyo na ba? Baka mamaya niyan, nagpapatuloy lang pala tayo ng tarantado sa bahay Moana, sumasobra ka na, hindi ka namin pinalaking bastos." Sir Jupiter, nagulantang ako sa singhal ni Papa. Nakakapanibago. Kailanman kasi ay hindi niya kami napagtaasan ng boses. Kapag galit siya sa amin ay kinakausap lang niya kami ng mahinahon. Sa pagkabigla ko, agad na akong tumalikod, pumasok ng bahay at nagtuloy-tuloy sa kwarto namin ni Lola Pina. Umiyak ako ng umiyak sa study table ko. Iniisip ang kakaibang kilos ni na Mama at Papa. Tinatanong sa sarili kung bakit ba nila dinidepensahan yung Romel na yun. Hindi ko rin talaga alam noon, Sir Jupiter, pero napakasama talaga ng kutob ko sa kanya. Isa pa sa ipinagtataka ko ay uminit na naman ang medalyon sa kwintas ko. Mas mainit kaysa sa dati. Palagay ko nga dapat napapaso na ako, pero nahahawakan ko naman ito nang hindi nasasaktan. Sa halip gumagaan pa nga ang pakiramdam ko kapag hinahawakan ko yun ng mahigpit, lalo kapag sinasabayan ng dasal. Niyakap ko si Lola at tinalikan ng kanyang noo. Umungol lang siya ng konti, pero hindi naman nagising. Pagkatapos ay naglatag na ako ng kutson at humiga. Sinubukan kong makatulog, kahit hindi pa rin talaga kumakalma ng tuluyan ang utak ko.
Dagdag pa kasi sa mga iniisip ko ay ang kakaibang amoy kandila. Pansin ko kasing mas malakas na rin yun kaysa sa dati. May naaamoy rin akong amoy malansa. Bagamat iniisip ko lang na baka may namatay na daga kung saan. Kinabukasan ako, si Lola at si Romel lang ang naiwan sa bahay. Pumasok na kasi sina Mama, Papa at Tonton. Hindi pa rin talaga ako komportable sa presensya ni Romel at halos ayaw ko siyang palapitin kay Lola Pina. Umabot pa nga sa puntong sinabihan ko siyang doon lang muna siya tumambay sa kanyang kwarto. Tsaka na lang siya lumabas kapag palis na ako papuntang school. Nginisihan lang ako ng loko. Ngisi na nagpapanginig talaga sa kalamnan ko. Moana, bakit pa kasi galit ka sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo Tanong niya nang hindi inaalis ang halatang peking ngiti. Nagtiim ang mga bagang ko dahil sa pinaghalong kilabot at inis. Sabi ko, nagmamaang-maangan ka pang gago ka? Alam kong ikaw yung bumumuntot sa amin ni Lola Pina at alam kong may mali sa'yo. Moana, huminahon ka naman Wala naman akong balak na... Nagulat ako nang bigla siyang natigilan noong tinapik niya ang balikat ko. Mabilis din niyang kinabig ang kamay niya na may peklat ang braso. Ani mo'y napaso sa kung ano. Saglit ding nagbago ang ekspresyon niya sa muka. Tumalim ang mga mata at kumunot ang noo. Pero napakabilis lang noon sapagkat agad din niyang ibinalik ang huwad niyang ngiti. Pagkatapos sinabi niyang pupunta na siya sa kwarto niya para hindi na raw masira ang mood ko. Napahawak ako sa maliit na medalyon sa kwintas ko. Habang pinapanood kong pumasok si Romel sa kanyang kwarto. Sa pagkakataong yun ay napakainit na talaga ng bakal na bilog. Bagamat hindi pa rin napapaso ang balat ko. Hindi ko tuloy maiwasang mapaisip kung may kinalaman ba iyon sa biglang pagkabig ni Romel sa kanyang palad. Napapaso ba ang mga tulad niya sa St. Benedict's medallion? Pasado 3:00 ng hapon ay dumating na si Tonton. Nasa loob pa rin ng kwarto niya si Romel. Sabi ko sa kapatid ko, bantayan niya ng maigi sa Lola Pina dahil hindi mapagkakatiwalaan yung private nurse. Subalit tila nabulunan ako nang sinabi niyang, Ate naman tigil-tigilan mo na kasi yung tamang hinala mo kay Kuya Romel, mabait naman yung tao. Napasapok ako sa ulo. Naisip kong, pati yata si Tonton ay kumakampi rin sa lalaking yun. Nag-aalangan na tuloy akong umalis noon para pumasok. Pero kailangan Kaya nagpaalam na lang ako sa kapatid ko. Sa kabutihang palad, kanselado na naman ang mga klase ko noong hapon na yun. May assembly raw pala kasi ang mga professors namin, kaya naman dali-dali akong umuwi ng maaga. Pasado 5:00 pa lang ay nasa labas na ako ng bakuran. Nagtataka kong tinitigan ang bahay. Bakit madilim sa loob? Takip silim na Bakit hindi pa sinisindihan ni Tonton o ng Romel na yun yung mga ilaw? Bigla akong kinabahan. Palagay ko ay may hindi tamang nangyayari sa loob. Gusto ko nang pumasok agad pero naisip kong mas mahalaga na mahuli ko sa akto ang gago. Maingat akong lumapit sa pinto at dahan-dahan ko itong binuksan. Agad sumalubong sa akin ang napakalakas na amoy kandila, tapos may humahalong amoy malansa. Nakita ko si Tonton na natutulog sa sofa. Sinubukan kong tukuyin ang pinanggagalingan ng amoy hanggang nalaman kong sa kwarto ni Romel galing ang amoy kandila.
Subalit, doon sa kwarto namin ni Lola nagmumula ang mabahong tila malansa. Maingat akong naglakad sa madilim na sala at lumapit sa pinto ng kwarto namin. Pawis na ako at nangangatog. Hindi sigurado kung ano ba ang inaasahang dadatnan ko. Humugot ng malalim na buntong hininga nang nasa tapat na ako ng pinto. Nanalangin saglit at nang makabuelo ay bigla kong binuksan ang pinto. Hayop ka! Anong ginagawa mo sa lola ko? Pasensya na po sa mga kumakain ngayon. Pero Sir Jupiter, halos bumaliktad ang sikmura ko sa nakita. Natutulog si Lola habang nakanganga sa kama. Si Romel naman ay may hawak na kutsara. Kinukutsara niya ang mismong laway at plema ni Lola tsaka sinusubo. Tumatagas pa nga ang pinaghalong laway niya at nang kay Lola sa bibig ng siraulong hayop. Moana, bakit nag-uwi ka na? Taranta niyang bulalas. Noon din ay agad ko siyang sinugod at pinagsasapak. Hindi ako tumigil sa pagsusumigaw at pagmumura. Gigil na gigil ako sa isiping si Lola pala ang pakay niya sa simula pa lang. Nakakadiri. Siya naman para bang napapaso sa bawat dampi ng palad ko sa kanyang balat. Kita ko pang umusok ang kanyang pisngi nang masampal ko. Pilit niya akong tinutulak ngunit nagawa ko nang makakapit sa kanyang buhok. Tigilan mo ako! Panira ka babae ka, tigilan mo ako! Sigaw niya sa akin habang tuloy-tuloy ko siyang pinaghahampas. Moana! Ano sa tingin mong ginagawa mo? Natigilan ako nang may suminghal mula sa pinto. Lumingon ako at nakita ko si Papa. Taranta ko namang sinumbong lahat ng nakita ko, subalit nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Sumosobra ka na. Kailan ka ba titigil sa paninira kay Romel? Mabuti nga at binabantayan niya ang lola mo eh. Tapos ganyan ka pa? Alam mo, kung hindi ka talaga titigil, magpalit muna kayo ni Tonton. Siya muna ang kasama ni lola mo sa kwarto at doon ka matulog sa kwarto namin. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako pinapakinggan ng sarili kong pamilya. Hindi ko maintindihan kung bakit todo ang depensa nila sa isang taong hindi pa naman nila gaanong kilala. Kaya naman sa tindi ng galit ko, lumabas ako ng bahay. Iyak ako ng iyak habang naglalakad. Hindi mawala sa isip ko ang matalim na titig ni Papa sa akin. Titig na kailanman ay hindi ko pa natanggap mula sa kanya. Noong gabing yun ay dumiretso muna ako sa bahay ng isa kong kaibigan. Kako sa sarili, makikitulog muna ako roon tapos babalik ako sa amin kinabukasan. Hindi ko man alam kung ano ang gagawin. Ramdam ko namang hindi ko na pwedeng patagalin ang ganitong sitwasyon namin. Nababahala rin ako para kay Lola Pina. Hindi kasi talaga bumubuti ang kalusugan niya. Kinaumagahan nga ay bumalik ako sa may amin. Pero hindi muna ako pumasok sa bahay. Naalala ko kasing schedule ng check-up ni Lola Pina noon, kaya alam kong lalabas sila ni Romel. Kabado lang akong nagmasid sa labas. Pilit kinukubli ang sarili sa gilid ng isang bahay na hindi pa okupado. Pasado 10:00 nang matanaw kong lumabas na nga si Romel at Lola Pina. Napansin kong may malaking peklat sa pisngi ang lalaki. Di pa ako sigurado pero mukhang dinulot yun ng pagkakasapak ko sa kanya. Nagtiim ang mga bagang ko nang mapansing basta na lang niya hinihila si Lola kahit halos hindi na nga ito makalakad. Kita ko pang sinisigaw-sigawan niya si Lola
bagamat di ko marinig dahil medyo malayo ako. Ang sakit sa puso. Pero kailangan kong tiisin para matapos na ang kalokohang ito. Nang makaliko na sila sa kanto ng kalye namin, dali-dali akong lumapit sa bahay. Sa sandaling yun, ay lumalabas na talaga sa bakuran ang amoy kandila. Dumiretso ako sa bintana ng dating bodega, pero nakita kong naayos na pala ang jealousy nito. Hindi ko na masilip ang loob. Gayunpaman, naaaninag kong may kung anong nakasindi doon. Pumasok ako sa back door. Sinubukang buksan ang kwarto ni Romel, pero nakalak ito. Sinubukan ko ang mga susi ng bahay, ngunit walang nagkakasya doon. Siguro hawak ni Romel ang susi para sa sarili niyang silid. Kaya naman kinuha ko na lang ang flat screwdriver ni Papa at sinira ang siradora ng pinto. Maya't maya akong lumilingon sa bintana at pinto ng sala. Baka kasi may dumating. Tapos pigilan ako. Sir Jupiter, nang mabuksan ko ang silid, isang malaking kandilang itim ang tumampad sa paningin ko. Nakatirik ito sa mismong gitna ng kwarto at may itim na libro sa tabi. May nakita rin akong mga bote ng langis at nakakalat na mga kung ano-anong dahon. Dagdag pa, mayroong plato na may lamang karning baka. Karne na mukhang sinimulan ng kainin ng hilaw. Tuluyan na akong nilamon ng kilabot. Sinampal ko ang sarili para matauhan. Tapos dali-dali kong nilabas sa bakuran ng mga nakita ko. Binuhusan ko ng gaas ang mga yun, kasama ang ilang mga panggatong, tsaka sinilaban. Pakialamera ka talaga! Napalingon ako nang bigla kong sigawan ni Romel. Kita kong nagngangalit na ng gusto ang kanyang mga ngipin. Namumula ang maputla niyang balat at nanlilisik ang mga mata. Humaba at nangitim din ang kanyang mga kuko. Doon ay nakumpirma kong braso niya mismo ang minsang nagtangkang umabot kay Lola mula sa bintana. At ang peklat sa kanyang balat ay ang mismong sugat na nagawa ko. Ikaw ang pakialamero! Tigilan mo na kami at umalis ka ng demonyo ka! Bulalas ko pabalik. Kumuha ko ng nagbabagang panggatong tsaka umaktong isasaksak sa kanya. Subalit napigilan niya ang braso ko. Agad nga lang niyang kinabig ang kanyang palad nang umusok na naman ito. Naramdaman ko na namang uminit ang medalyon ni Lola Pina. Naisip kong hindi niya ako basta mahahawakan. Kaya naman kahit kinikilabutan talaga ako, sinugod ko siya at pinagsasampal hanggang sa natumba ang lalaki. Hindi ko pa rin siya tinigilan. Sigaw siya ng sigaw. Pilit akong tinutulak palayo. Sabi niya, "Tigilan mo na ako at ikaw ang lumayas. Kontrolado ko na ang papa mo at ang mama mo at ang kapatid mo. Kontrolado ko ang buong pamilya mo. Hindi mo ako mapapaalis. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nauubos ang Lola Pina mo." Nasaan nga pala ang lola mo? Natigilan ako sa sinabi ng hayop. Oo nga. Nasaan ang lola ko? Kasama siya ni Romel kanina eh. Saan iniwan itong siraulong ito si Lola? Agad akong tumayo at tumakbo papunta sa kalye. Dinig na dinig ko pa rin ang halakhak ng demonyo. Umaalingaw-ngaw sa isip ko. Umiiyak na naman ako noon habang tumatakbo.
iniisip kung ano kaya ang nangyari sa lola ko. Kulang na nga lang ay paliparin ko ang sarili kung pwede. Hanggang sa narinig ko ang labasan ng subdivision. Napansin kong may nagkukumpulang mga tao sa may tindahan ng gulay. Nang makalapit ako, agad akong tinawag ng tindera na kilala namin ni Lola Pina. Nang tignan ko ng maigi ang tindahan, nakita kong naroroon nga ang lola ko. Bungad sa akin ang tindera, "Ining, ano ba't naiwan sa daan itong lola mo? Nakita ng mga dumadaan doon sa may unahan. Mabuti na lang at nakilala ko eh. Baka mapaano pa ito." Sir Jupiter, hindi ko napigil na umiyak sa harap ng matandang tindera. Yakap-yakap ko ang walang malay kong lola habang kinikwento sa kanya ang lahat. Ang lahat-lahat tungkol kay Romel. Napailing ang tindera at nagsabing, "Ineng, malamang ginamitan ng gayuma ng aswang na yun ang pamilya mo. Kailangan mong kontrahin ang gayumang yun para maibalik sila sa dati at makita nila ang nangyayari." May inabot na maliit na supot sa akin ng tindera. May laman yung kung anong pulbos na dapat raw ihalo sa pagkain ng pamilya ko. Doon din ay nakapagpasya akong iwan muna si Lola sa bahay ng tindera. Nasa likod lang naman iyon ng tindahan ng gulay. Tapos umalis ako para bumili ng palabok, isang pagkaing paborito namin ng pamilya ko. Hinatid ko ang palabok sa bangkong pinapasukan ni Papa at sa mall na pinagtatrabahuan naman ni Mama. Kako, gusto ko lang mag-sorry sa inasal ko ng nagdaang gabi. Maski si Tonton ay hinatiran ko rin sa kanyang paaralan. At nang makauwi kaming lahat, wala na si Romel. Sir Jupiter, simula po noon ay hindi na namin nakita ulit ang demonyong lalaki. Wala na rin siya sa sarili niyang bahay doon sa bandang dulo ng subdivision. Sina Papa at Mama naman ay abot-abot ang paghingi ng tawad sa akin nang matauhan na sila. Sinabi ko namang hindi na nila kailangang humingi ng tawad. Hindi naman nila kasalanan yun eh. Sadyang pinaglaruan lang kami ng isang nilalang ng dilim. Ang mahal kong si Lola Pina naman, umayos pa ang kalusugan, kahit papaano. Nagtagal pa siya ng mahigit 2 taon noon bago tuluyang namahinga. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya kasi ang St. Benedict's medallion niya ang pumrotekta sa akin. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako tinablan ng gayuma ng aswang. Ang totoo nga po niyan ay suot-suot ko pa rin ito hanggang ngayon. Bagamat balak ko nang ibigay ito sa anak ko balang araw. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Sana po ay may natutuhan kayo. Mag-ingat sa mga taong pinapapasok natin sa ating mga tahanan at panatilihin ang pananampalataya sa may kapal. Magandang gabi.